Hello everyone, welcome back to our channel. For today's video, pag-uusapan naman natin ng Lesson 2 ng Quarter 1 Module 3, Strategies to Avoid Communication Breakdown, Oral Communication in Context. So, diretso na tayo sa what's in sa page 17 ng Lesson 2. No? Ang Lesson 2, Various Strategies to Avoid Communication Breakdown. Kadugtong to ng Lesson 1. Ang Lesson 1 kasi is about communication breakdown. So, sa Lesson 1 daw, na-learn nyo daw yung iba't ibang mga concept ng communication breakdown tsaka yung mga dahilan ng mga communication breakdown. Sa lesson naman daw na to, you will find out how this breakdown of communication can be avoided. So, kung paano ba ma-avoid yung communication breakdown gamit ang iba't ibang mga strategies. So, meron tayong activity directions. List down 2 to 3 situations based on your what I can do activity in lesson 1. So, kung maalala nyo sa lesson 1, sa what I can do, nag-i-interview kayo ng mga tao, tapos tatanungin nyo yung experience nila, kung may na-experience na ba silang communication breakdown, kung saan hindi sila nagkaintindihan ng kausap niya. Kukuha kayo doon ng 2 hanggang 3 situation, tapos magsasuggest kayo ng best strategy para ma-avoid yung ganong klaseng communication breakdown. So, binigyan tayo ng example ni module. Yung example sa breakdown, the DOST scholar uses technical words in explaining his research to the barangay officials, which resulted to confusion among them. So, yun yung situation na nagkaroon ng communication breakdown kasi nga gumamit si scholar ng mga technical na words na hindi maintindihan ng mga barangay official. So, ang strategy naman, the DOST scholar should use simple and specific words about his research to the barangay officials so that they would easily understand his message. Kasi nga hindi siya naintindihan kasi gumamit siya ng mga technical words or in other words, yung jargon words. So, ang strategy na nilagay dito ay syempre gumamit ng mga simple at mga specific na words para magkaintindihan sila. So, ganoon lang yung lalagay nyo dito sa table. Merong 2 column. Ang first column ay yung scenario kung saan nakasulat dito yung communication breakdown. Tapos sa kanan naman yung strategies to avoid communication breakdown. Parang katulad lang nung binigay ni module. So, bigyan ko kayo ng isang example. So, kunwari, scenario, hindi kayo nagkaintindihan ng kausap mo kasi malayo siya. So, may problema sa distance. Yung distance, yung barrier. The strategies to avoid communication breakdown, di lumapit ka dun sa kausap mo para magkaintindihan kayo ng mabuti. So, ganun lang. Sulat lang kayo ng 2 to 3 situations. Not unless instructed by your subject teacher na magsulat ng hanggang 5 kasi, baka trip lang niya, 5. So, what's new? Communication breakdown may at times be inevitable. Ibig sabihin, hindi naiiwasan. Understanding the concept of communication breakdown and its causes will help us realize that failure in communication may be avoided through certain strategies that we could adapt. So, kailangan nating maka-learn ng iba't ibang mga strategies para maiwasan or mabawasan yung communication breakdown. So, meron tayong 5 ways para ma-avoid yung communication breakdown by Ronnie Peterson. Communication breakdown daw can cause issues or problems at home at kung saan-saan. Siyempre, magkakaproblema ka talaga pag hindi kayo nagkaintindihan ng kausap mo. Pwede pang ikamatay ng mga tao yan kapag hindi ka naintindihan. Diba? So, communication breakdown. So, merong maraming barriers daw to communication gaya ng physiological or physical, psychological, cultural, o linguistics. So, sometimes, yung communication barriers daw are too difficult or mahirap i-resolve. Okay? And this will lead to slowing the progress and efficiency. So, ito yung mga posibleng strategies para ma-avoid natin yung communication breakdown. No? Number 1, have clarity of thought before speaking. Mas maganda daw kasi ilalatag mo muna ng mabuti sa isip mo, sa utak mo yung sasabihin mo bago mo i-verbalize. Diba? Arrange your thoughts before verbalizing them. This can help you communicate much more clearly and succinctly. So, kapag kasi sinabi mo na lang bigla yung naisip mo, may tendency kasi na pwedeng magkabuhol-buhol yung mga words na sasabihin mo kaya nagkakaroon ng misunderstanding. So, it's a better idea to say something like, I've got a few ideas here. Let me go through them one at a time so we can treat each one on its own merit. So, nagbigay siya muna ng introduction bago niya mismong sabihin yung gusto niyang sabihin.
May kahirapan tong strategy na to, lalo na ka-close mo yung kausap mo, di ba? Kapag ka-close natin yung kausap natin, sinasabi lang natin bigla-bigla, hindi na natin basta iniisip kung ano yung sasabihin natin. Number 2, learn to listen. As simple as it sounds, you'll be surprised how many people out there don't know how to listen well. So, iba yung naririnig mo sa naiintindihan mo. So, yung nag-uusap kayo, nagkakarinigan kayong dalawa, pero hindi ibig sabihin na nagkakaintindihan kayo. Not understanding those who are trying to communicate with will lead to a conversation fraught with misunderstanding. So, don't be afraid to ask them to repeat or explain further in polite manner para magkaintindihan kayong dalawa. Minsan kasi hindi natin direktang sinasabi yung gustong sabihin natin. Kung baga nagpapaligoy-ligoy pa tayo. Tapos pag yun hindi naintindihan ng kausap natin, syempre magkakaroon ng ibang meaning pagdating sa kanya. Importante yung pinapakinggan natin kung anong sinasabi para mas naiintindihan natin kung anong gustong sabihin ng kausap natin. Number 3, take care of your body language and tone. So keep your emotions in check. Dapat mag-ingat tayo sa mga sasabihin natin kapag tayo'y naiimpluwensyahan ng ating emosyon gaya ng sobrang saya, sobrang galit, sobrang lungkot. So, check natin, wag tayong masyadong magpadala sa emosyon natin pag tayo nagsasalita. Pare, sobrang galit na galit ka, tapos kung ano-ano yung sinasabi mo, pag nawala na yung galit mo, pinagsisisihan mo na yung sinabi mo. Try to maintain eye contact, tapos kung nakikipag-usap daw tayo, dapat relax lang. Magiging mahirap to para sa mga taong ninenervyos kausap ang isang tao. Kumbaga parang anong tawag dito? Nai-intimidate sila nung kausap nila. So, nagkakaroon ng pagbabago sa tono ng pananalita, na paghahalata ang kinakabahan, mga tipong ganon. So, dapat daw relax lang para mas maging maayos yung pag-usap natin sa ibang tao. Number 4, build up your confidence by asking for feedback and observing others. So, problema talaga yung confidence kapag pagdating sa communication, no? Lalo na pag hindi mo alam yung sinasabi mo or sa tingin mo mas mataas sa'yo yung kausap mo. Focus on improving your skills by practicing in front of those who you may feel comfortable with. So, kunwari, ang mag-a-apply ka sa isang trabaho, syempre hindi mo kilala yung kausap mo, lalo na yung interviewer mo, syempre kinakabahan ka, kailangan mong i-boost yung confidence mo. So, practice makes perfect. Kapag nagpo-practice kayo ng kakilala mo, nadadala mo yon sa isang totoong senaryo. So, nakakatulong talaga yung practice when it comes to communication. You can also ask those whose advice you value to give you feedback and critique your communication style after a discussion. So, after nyo mag-practice, tanong mo siya kung anong kailangan i-improve kasi maganda talaga yung ganun eh. Hindi natin nakikita yung mga part na kailangan ng improvement ng tayo-tayo lang. Kailangan natin ng feedback ng ibang tao. So, yun, feedback and critique. Number 5, communicate face-to-face on the important issues. So, having that face-to-face dialogue means you can convey your point more clearly with your body language as well as your tone of voice. So, mas maganda talaga yung face-to-face when it comes to communication para mas naiiwasan yung misunderstanding. Kapag kunwari kasi, dinaan lang sa text, hindi mo naman kasi naririnig yung tono ng pananalita. Pag binasa mo yung text message niya, para siyang galit, pero hindi naman pala siya galit. 'Di ba? So, mas maganda talaga yung face-to-face. Nakikita mo yung galaw ng katawan ng tao, saka yun, naririnig mo yung tono ng pananalita, kung paano siya dineliver ng kausap mo. So, malakas talaga, or iba talaga yung impact nun. It can also help to clear up any misunderstandings or distortion of the message that could occur through other mediums. Remember, becoming an effective communicator takes time and practice. Over time, using these strategies can lead to better communication in your personal relationships and more productive workplace environments as well. So, wag kayong mag-frustrate kung sa tingin nyo mahina yung communication skills nyo. Kailangan nyo lang kasing i-develop yan, lalo na pag English. 'Di ba? Hindi naman araw-araw nagsasalita tayo ng English. Practice lang talaga ng practice kasi English kasi is not our first language. So kung gusto mong gumaling sa oral communication or sa iba't ibang subjects na English na yung gamit, syempre kailangan mo mag-practice, 'di ba? So sa katagalan daw, kapag na-develop na yung communication skills mo, tsaka nagamit mo ng maayos yung mga strategies na binanggit,
Talaga makakatulong to sa iyong personal na relasyon sa ibang tao kasi mas nadadala mo yung situation ng mabuti kapag maayos ka makipag-usap. Kapag hindi ka kasi maayos makipag-usap, nauuwi lagi sa gulo. So, malaking tulong talaga ang pagkakaroon ng maayos at gandang communication skills. So, aside from that, kapag nade-develop na daw yung pagiging effective communicator mo, nagkakaroon daw ng mas productive sa workplace environment. Ganito kasi yun eh. Pag nagtatrabaho ka na, actually magpo-focus ka rin dun sa mga kasama mo sa trabaho. Yun sa mga colleague mo. Kasi wala kang maayos na communication, kapag walang maayos na communication sa workplace, hindi nagkakaroon ng isang magandang output. Sabihin na nating isang company, di ba? Matatalino nga yung mga empleyado doon, yung mga boss, pero hindi naman sila maayos makipag-communicate sa isa't isa. So, walang teamwork. Pag walang teamwork, talagang magkakaproblema sa isang workplace na iisa lang yung goal. Answer the following questions based on the article above. So, yung article na tinutukoy sa question na to, yung article ni Ronnie Peterson, 5 Ways to Avoid Communication Breakdown. Ang first question ay, what are the barriers to communication mentioned in the article? So, yung mga barriers of communication, yun yung physiological, psychological, cultural, and linguistics. So, kung meron pa kayong nakitang mga barrier na na-mention, sulat nyo na rin. At huwag kalimutan, tandaan, sumagot gamit yung complete sentence. Number 2, how can communication breakdown be avoided? So, yun actually ang purpose ng article ni Ronnie, kung paano ma-avoid yung communication breakdown. So, ayan na, binigyan na kayo ng 5 strategy para ma-avoid yung communication breakdown. Isulat nyo na lang dito. Number 3, in your opinion, which strategy is the easiest to do? Which one is the most difficult to do? Why? So, pumili lang kayo sa 5 kung alin yung strategy para sa inyo yung pinakamadali at alin naman yung strategy yung pinakamahirap para sa inyo. Actually, walang maling sagot dito as long as logical at makatarungan naman yung sagot nyo. Huwag nyo kalimutang i-explain na kung bakit yun yung pinakamadali at pinakamahirap. What is it? A smooth and successful communication transaction may result if we follow the strategies to avoid communication breakdown. Communication becomes successful if and only if our communication goal is achieved. That is, an understanding is reached and a relationship is built or maintained. O pag nakikipag-usap tayo, di ba, meron tayong goal. Kunwari, nakikipag-usap tayo para makahangi ng pera. Nakikipag-usap tayo para maayos ang isang relasyon. So kapag na-achieve natin yung goal na yon, ibig sabihin, successful yung communication natin. So ito yung mga strategies to avoid communication breakdown. This time naman, galing to sa Quipper. Ang Quipper ay isang parang platform. Website siya, educational. Nagbibigay din sila ng mga lesson. Hindi siya gawa ng DepEd, iba yung source, iba yung gumawa ng Quipper. Keep focus. One way of being focused is to put in mind the purpose of communication. As a speaker, identify your purpose for speaking, and as a listener, find the speaker's purpose through his or her verbal and non-verbal cues. So, syempre, para maintindihan natin yung kausap natin at para maintindihan tayo ng nakikinig sa atin, kailangan natin maging focus sa communication. Nagkakaroon din kasi ng failure of communication kapag nadidistract tayo ng mga kung ano-anong mga stimuli. So, para magawa yon, i-identify ano ba talagang purpose kung saan ka ano ba talagang purpose kung bakit ka nakipag-usap, kung bakit ka nakipag-communicate, di ba? Focus ka lang dun sa purpose na yon para ma-avoid mo yung breakdown of communication. Kapag kasi na-distract ka, napunta ka na sa ibang topic, yung purpose na gusto mong i-achieve in the first place, hindi na papunta doon yung daan o hindi na papunta doon yung communication nyo. So, focus ka lang sa kung anong purpose sa communication na in-establish mo. Speak intelligibly. Speaking intelligibly or clearly means using the appropriate speaking volume, pitch rate, proper enunciation, stress, and acceptable pronunciation. We speak in order to be understood. Kailangan sakto lang yung volume, yung lakas nung pagkakasabi mo, ng mga gusto mong sabihin. Pitch rate, kung gaano ka
talas or katulis or gaano ka baba yung pitch ng boses mo. Proper enunciation, ibig sabihin kung paano ka gumawa ng sound para mabigkas ang isang salita. So kapag maganda yung pagkakagawa mo ng sound, so para sa isang salita, mas naiintindihan ka. Stress, kung paano mo binibigyang diin ng mga salitang gusto mong pumasok sa utak ng kausap mo. At saka acceptable pronunciation. So yung pagkakabigkas mo ng words tama ba according sa kahulugan ng isang salita. So kailangan maganda rin yung pagkaka-pronounce natin para hindi tayo nami-misunderstand ng kausap natin. So we speak in order to be understood. Listen with your ears and eyes. Pay attention to verbal and non-verbal message. Effective communication depends on what people say and how they say it. So, hindi lang talaga importante kung ano yung sinabi ng isang tao. Importante din yung kung paano niya sinabi ang mga sinabi niya. Kaya nga nagkakaroon tayo ng pagkakabuking, nabubuking tayo ng ibang tao, nalalaman nila na yung sinasabi natin hindi totoo kasi yung sinasabi natin saliwa dun sa body language na ginagawa natin. Minsan kasi pag body language hindi natin masyadong napapansin eh. Kapag nagsasabi tayo, lalo na kapag kasinungalingan yung sinasabi natin, hindi natin napapansin na gumagalaw na pala yung parte ng katawan natin na hindi natin alam. Minimize distractions. Look for a place where you can minimize distractions or noise like closed area, empty room, or quiet places. Lessening the cause for confusion means giving more room to focus and concentrate. So, self-explanatory naman to kapag maingay, kapag maraming distraction, mas hindi kayo nagkakaintindihan. Madalas to sa classroom, nagsasalita si teacher, ang ingay-ingay yung mga estudyante kayo. So, syempre, yung mga gustong makinig yung na nasa likod, hindi nila maintindihan yung teacher. So, paano ba nila ma-minimize yun? They can ask their classmates to shut up or babaan yung volume ng pananalita or pwede silang lumipat sa harapan para mas marinig nila si teacher. Sila na yung nag-a-adjust. Be specific. Use simple and concise words as much as possible in delivering a message. Being specific means being particular and direct to the point. So, sabihin mo na kung ano yung gusto mong sabihin. Nagkakaproblema lang kasi minsan kapag yung gusto nating sabihin at yung point natin ay pwedeng makasakit sa ibang tao. Kaya nangyayari, nagpapaligoy-ligoy tayo, namimili tayo ng mga words na pwede nating magamit para hindi siya masyadong masaktan. Kaya minsan, hindi tayo specific, hindi simple at hindi concise yung words na ginagamit na rin para hindi tayo makasakit ng ibang tao. O hindi tayo magmukhang tanga, parang ganun. Do not jump to conclusions. Before you give your comments and judgment, be sure that you have listened attentively to the speaker. Conclusions should be drawn after a thorough analysis of point given or information received. So, wag kang basta-basta magko-conclude kung hindi mo naman naintindihan masyado yung information na nakuha mo. Kaya pumapasok dito yung gaano ka-importante yung clarification, yung mga statement na I'm sorry, come again, or what did you say, pardon, ganun, para mas maintindihan mo or mas malinawan ka kung ano yung sinabi ng kausap mo. So, tips on how to avoid communication breakdown. So, ang tips naman na to ay galing kay Bloom, Cutlip, and Center, listed the 7 C's of effective communication in their book, Effective Public Relations. So, ang mga 7 C's na sinasabi dito ay completeness, conciseness, consideration, concreteness, courtesy, clearness, and correctness. First stop, completeness. It is important to whole communication process. The speaker should include everything that the receiver needs to hear, respond, react, or evaluate properly. He or she should be able to convey all pertinent details so listener or audience will be able to grasp the intended message. Siyempre, para mas maintindihan mo yung kausap mo, yung kausap mo dapat binibigyan ka ng kumpletong detalye kung ano ba talaga yung gusto niyang sabihin or kung ano ba talaga yung mensaheng gusto niyang iparating. So example, kunwari gusto niyang pumunta ka sa isang lugar, o syempre, as a listener, kailangan mong malaman kung anong lugar yon.
Diba? Kailangan kumpleto yung details para mas maintindihan mo ang message na binibigay sa'yo. So, dapat completeness. Conciseness, the message should be direct or straight to the point and should be expressed in the least possible number of words. Irrelevant information should not be included. Kung ano yung gusto mong sabihin, sabihin mo na directly. Pag sinabing concise, short siya, pero direct to the point or straight to the point. Minsan kasi nagpapaligoy-ligoy yung mga tao, lalo na kapag siyempre kunwari may kasalanan, 'di ba? Tinanong nung asawa si Mister, "Saan ka galing kagabi?" Ang dami-daming sinasabing mga explanation, napaka-defensive na ni Mister. 'Di ba? Ang gusto lang malamin ni Mrs. saan siya galing kagabi, pero sa sobrang kaba niya at siguro nagsisinungaling siya, ang dami-dami niyang sinasabi bago pa niya sabihin kung saan ba talaga siya galing. So para maiwasan ng communication breakdown, sabihin mo lang yung gustong or yung kailangan mong sabihin. Yung mga irrelevant na information, huwag mo nang sabihin. Consideration. In order to be effective daw, the speaker should give high regard and courtesies to audience's background information such as his or her culture, education, religion, status, mood, feelings, and needs. This will result in building rapport or connection with the audience. So, isa pang importanteng factor para magkaroon ng magandang communication is yung relationship mo with the audience, yung connection mo with the audience. Paano ka makaka-connect sa audience kung ang sinasabi mo ay kontra sa kanilang religion, 'di ba? Or kontra sa kanilang education. Like for example, ang dami-dami mong mga sinasabi na ang nakakaintindi lang ay yung mga sabihin natin nakagraduate ng high school. Yung mga kausap mo, hindi man lang pala nakapag-aral. 'Di ba? Paano nila maiintindihan yung gusto mong sabihin? Hindi ka nakapili ng mga words na akma sa kanila. So, hindi mo na-consider yung background ng audience, this time, yung background nila sa education. So, religion, alam na natin yon, iba't ibang religion. So, dapat careful tayo sa kung anong mga sinasabi natin. Isa rin dito, alam pa ba, mood, di ba? I know na naka-experience na kayo, nakikipag-usap kayo sa ibang tao, alam niyo yung taong yun ay masayahin, pero one time, nung biniro mo siya, ang bilis na galit, yun pala, pangit yung mood niya yung time na nun. So, hindi mo na consider yung mood niya, hindi mo na masyadong pinansin yung itsura ng mukha niya, biniro mo siya, so, nagalit siya, maikli yung pasensya niya, so, hindi mo na na-consider yung background niya, this time, mood naman. So, itong part na to ay about sa consideration. Concreteness. Effective communication is backed up by facts, figures, and real-life examples or situations. This will make the receiver to understand the message better. So, para mas maintindihan tayo ng kausap natin, no, yung sinasabi natin dapat backed up siya by facts or katotohanan. Binaback upan siya ng katotohanan, yung mga real-life example or situation. Kunwari, nag-i-explain ka ng concept, hindi nila masyadong maintindihan. Magbibigay ka naman ngayon ng example. Siyempre, yung example na pipiliin mo, yung makaka-relate sila kasi nakita na nila or na-experience nila yung sinasabi mo o yung example mo. So, magkakaroon ka ng magandang communication. They will be able to understand what you are saying. So, dito, concreteness to. Courtesy. The speaker can show respect to his or her receivers through understanding their culture, values, and beliefs. The speaker can show respect to the listeners by demonstrating an understanding of their beliefs, values, and culture. So parang parang yung kanina yung consideration. This implies good choice of words and language and a consideration of the audience perspectives and feelings on the part of the sender. So yung sinasabi ditong audience perspectives, kung paano ba nila nakikita ang isang bagay dun sa side nila. So, kunwari, gusto mong i-persuade sila, bago mo gawin yon, kailangan mo munang malaman kung ano ba yung tingin nila doon sa part na sinasabi mo. So, kapag naintindihan mo kung anong tingin nila sa topic na yon, mas mape-persuade mo sila na paniwalaan ng iyong pinaniniwalaan. At kapag alam mo yung side nung kausap mo, mas napipili mo yung mga words na akma para sa kanila. So, hindi nagkakaroon ng mga
misunderstanding, mas nakaka-connect ka sa audience mo or sa kausap mo. Clearness. It implies the use of simple and specific words to express ideas. So when the speaker focuses on specific ideas, it will not confuse the audience. Nakakalito kapag si speaker, kunwari, ito common to, gustong magmukhang matalino si speaker. So ang ginawa ni speaker, gumamit siya ng mga technical words, mga jargon words. Diba? Gusto niyang magmukhang matalino. Yes, mukha siyang matalino kasi nagsasalita siya ng mga gamit ng mga words na siya lang nakakaalam. Wow, college graduate to. Pero ang problema, hindi naman talaga yung point ng communication. We communicate to be understood. So maganda nga yung mga words, nakakabilib yung mga words na sinasabi mo kung paano mo sabihin, kaso lang hindi namin naiintindihan. So para saan pat nagsasalita ka dyan, di ba? Dito naman sa clearness, kailangan gumamit ka ng mga simple at specific words. Sa part naman na to, syempre, i-consider mo din kung sino yung audience mo. Kung kailan ka gagamit ng mga technical words at kung kailan ka hindi gagamit ng mga technical words. So, kung ang kausap mo naman ay mga doktor, diba? O pwede kang gumamit ng mga technical words. I-adjust mo lang yung mga words na gagamitin mo, depende sa audience mo. Yun yung isang magandang katangian ng isang speaker. Kung paano siya mag-adjust, depende sa audience niya. Correctness. Avoiding mistakes in grammar helps to boost the credibility and effectiveness of the message, and at the same time, it eliminates negative impact on the audience. Ganito kasi yan, mas paniniwalaan ka ng mga audience mo kapag maganda yung kredibilidad mo. Paano sila maniniwala sa'yo? Paano nila paniniwalaan ang topic na sinasabi mo o yung concept na sinasabi mo kung ikaw mismo sa pagkakasabi mo or pagkaka-deliver mo ng mga sentence, mali-mali. Di ba? Mali-mali yung mga sentence. Ba't ko to papaniwalaan? Hindi naman to marunong masyadong makipag-usap. Paano ako maniniwalang magaling to sa English? Mali-mali yung mga grammar. Di ba? So dito sa correctness, avoid mo yung grammar mistakes para mas effective yung pag-deliver mo ng message. Effective yung pag-deliver mo ng message kasi pinaniniwalaan ka ng mga tao. Pinaniniwalaan ka ng mga tao kasi maganda yung credibility mo. So breakdowns in communication may arise because of several factors, but these factors may be avoided if you follow strategies put forward by experts in the field. So avoiding communication breakdown helps you to be an effective speaker. Below are some strategies which you can use to avoid breakdown in communication. Helpful expressions daw to avoid communication breakdown. So strategies to avoid communication breakdown, use helpful expressions to gain time to think. Minsan kasi, kapag may sinabi sa atin, kailangan natin ng time para ma-gather natin yung sarili natin at makapag-come up tayo ng tamang sagot sa sinabi niya. So, kailangan natin ng time. Isa daw sa mga helpful expressions para makakuha tayo ng time, para masabi natin ng tama ang gusto nating sabihin, ay yung pagsabi ng, really? Anyway, tell me more. Diba? Kapag Tagalog naman, ganun ba? So, give positive remarks or comments. Sounds like, example, sounds good. I see what you mean. Diba? Maganda yan. Nakikita ko yung gusto mong sabihin. Ganon. As for repetition, kailangan mo itong gawin kapag hindi mo masyadong nag-gets yung sinabi or yung narinig mo. So, can you please repeat what you have said? What did you say again? What did you mean? Or when you say that? Check for understanding. Importante ito kapag yung kausap mo, tango lang ng tango. Okay? So, masi-check mo yung understanding niya kapag sinabi mo na, so, what is your understanding of this? So, i-verify mo kung naintindihan ba niya. Ito naman sa statement na, so, are you saying that? Ito yung ika-clarify mo kung tama ba yung pagkakaintindi mo sa sinabi niya. Diba? Sasabihin mo, so, are you saying that I need to jump over there? What's more, activity 1, match column A with the best answer in column B. Write your answer on the separate sheet of paper. Number 1, it refers to the use of simple and precise words. It's letter B, specific. Number 2, the speaker should identify his or her purpose for speaking. It's letter A, keep focus.
stick ka lang sa purpose mo. Number 3, he or she must pay attention to the verbal and non-verbal cues. Ang answer is letter E. Listen with your ears and eyes. Number 4, he or she must find closed areas or quiet place to avoid communication breakdown. The answer is minimize distractions, letter F. Number 5, he or she must have an appropriate speaking volume, speech rate, and acceptable enunciation. The answer is letter D, speak intelligibly. Activity 2, identify what 7 C's to effective communication is being described. Write your answers on a separate sheet of paper. Number 1, it helps to increase the credibility of the speaker and reduce negative impact to the audience. Yung negative impact to the audience nito, yung nawawala na yung or pumapangit na yung credibility mo sa tingin ng audience. So, number 1, ang answer ay correctness. Number 2, it conveys all pertinent details so listener or audience will be able to grasp the intended message. Sasabihin mo or bibigay mo sa audience mo yung kailangan nilang marinig para mas maintindihan kanila. So, ang answer dito ay completeness. Number 3, it is expressed in the least possible number of words and straight to the point. So, least possible number of words daw, short lang yung sinasabi mo and straight to the point. Ang answer dito ay conciseness. Number 4, it implies good choice of words and language and a consideration of the audience's perspectives and feelings on the part of the sender. Actually, ang answer dito galing sa answer key ay courtesy. Pero kung ako yung tatanungin nyo, pwede rin isagot dito ang consideration. Kasi kukonsider mo yung pananaw ng audience sa isang topic or concept para makapili ka ng akmang words na sasabihin para sa kanila. Number 5, it is backed up by facts, figures, and real-life examples or situations. So, ang sagot dito ay concreteness. Kapag sinabi ka kasing concrete, tangible, diba? Nahahawakan, realistic. So, kapag yung sinasabi mo ay binaback upan ng mga katotohanan, mga real life example, mas nagiging kapanipaniwala ka. So, pag mas nagiging kapanipaniwala ka, magiging successful yung communication. Activity 3, directions. Think of another helpful expression for each of the following expressions below to avoid communication breakdown. Put your answer in each box. So, sa tingin ko, isa lang ba? Isa lang ba yung hinihingi dito? Isa lang yata. Sa time-gaining expression, mag-iisip kayo ng katulad ng really, anyway, tell me more, yung mga katulad ng ganun. Huwag kayong gagamit, huwag nyo yung isusulat dito kasi sabi dito, think of another helpful expression. So, English ha. Ano ba yung pwede mong sabihin sa kausap mo para makakuha ka pa ng time para mas makapag-isip-isip at makagawa ng maayos na sentence? Give positive remark or comment. Ang example dito ay, sounds good, I see what you mean. Very good, maganda yan. That's a good idea. So, yung mga positive remark or comment. As for repetition, ano ba yung sasabihin mo para, kasi kunwari hindi mo masyadong naiintindihan yung sinabi ng kausap mo, gusto mong sabihin niya ulit yung sinabi niya, ano ba yung pwede mong sabihin sa kanya para ulitin niya yung sinabi niya or i-clarify niya yung sinabi niya para sa'yo. Check for understanding. I-check mo kung naiintindihan ba ng kausap mo yung sinabi mo. Mag-isip kayo ng ibang expression maliban sa so what is your understanding of this? Ano po bang pwede mong sabihin para malaman mo na naintindihan ng kausap mo yung diniscuss mo o yung sinabi mo. So what I have learned, complete the diagram on how to avoid communication breakdown. So strategies on how to avoid communication breakdown. Lahat ng sagot dito, literal na nakasulat sa module. Hanapin nyo na lang. What I can do, conduct an interview either online or offline with 5 senior high school students who have experienced communication breakdowns. Summarize their experiences and decide the most appropriate strategy to avoid each communication breakdown. Explain your reason for each strategy. Parang activity kanina,
yung mga na-experience ng ibang tao sa communication breakdown, tapos isulat mo yung strategy kung paano nila ma-avoid yung ganong klaseng communication breakdown. So, kapag naintindihan yung diniscuss ko at diniscuss ng module, madali kayong ma-come up ng mga sagot dito. So, huwag niyong kalimutan, sabi sa directions, explain nyo yung reason nyo for each strategy. So, I think gagawa pa kayo ng ika-4 na column para sa inyong explanation. Assessment. So, may misprint dito. Kung papapansin nyo, yung assessment nakasulat sa taas ng table. Dapat kasi yung word na assessment dito ay nasa baba ng table kasi ang table ay under ng what I can do. Anyway, directions. Read each statement carefully. Write true if the statement is correct and false if otherwise. So, number 1, concreteness in communication creates positive impact to the audience. So, actually, ang sagot dito sa answer key ay false. Kasi hindi concreteness, actually correctness. Pero para sa akin, kung magagawa mo yung kada C, 'di ba? Lahat ng C na 'yon, lahat ng 7 Cs na 'yon, kapag nagawa mo ng maayos 'yon, magkakaroon naman talaga ng positive impact to the audience. So, kung may nagsagot dito ng true na estudyante ko, accept ko 'yon, 'di ba? Kapag naman kasi nagawa mo tong concreteness, of course, may intindihan ka ng kausap mo, and then magkakaroon ng positive impact. Number 2, clearness helps in eliminating confusions among the audience. So, syempre, pag clear ka sa mga sinabi mo, pag malinaw yung pagkakasabi mo, hindi nalilito yung kausap mo. It's true. Number 3, grammar mistakes eliminate negative impacts among the receivers. Of course, the answer is true. Number 4, rapport is created when considering the background of the receivers. The answer is true. Number 5, communication becomes effective when it is supported by facts, figures, and examples. Answer is true. As a speaker, you have to use technical words in order to impress the audience. So remember, nagsasalita tayo para hindi maka-impress ng tao. Nagsasalita tayo para tayo'y maintindihan ng tao. So the answer is false. You don't use technical words para makapag-impress. Number 7, complete message is important to the process of communication, particularly with the receivers. The answer is true. Number 8, giving positive remarks shows interest in conversation. The answer is true. Number 9, the expression, so are you saying that, asks for repetition. Repetition ba ang gusto mong makamit kapag sinabi mo so are you saying that? It's false. Kasi yung statement na to, doon siya papasok sa checking for understanding. Number 10, use polite expressions when asking for clarifications. Of course, it's true. Number 11, you must use appropriate speaking volume, blah, blah, blah. Of course, it's true. Number 12, accept the ideas of the sender even without full understanding of the message. The answer is false. Tatanggapin mo na lang ba na hindi mo naman naintindihan yung sinabi niya? Number 13, the speaker should know his purpose before he speaks. It's true. Number 14, you must pay attention only in verbal cues. It's false. Kailangan mo ring pansinin yung non-verbal. Kaya nga you need to listen using your eyes and ears. Number 15, to limit distractions, stay beside the basketball court is false. Additional activities, directions, write your own 5 tips on how to avoid communication breakdown. Include a brief explanation for each tip. So, gawa daw kayo ng sarili nyong tip, 5, para ma-avoid yung communication breakdown. May kahirapan to actually kasi yung diniscuss ng module para ma-avoid ng communication breakdown, ang dami. And then mga expert pa yung gumawa. So, but I think meron pa, di ba? Meron pang mga tips na hindi nabanggit, then yun yung sagot nyo. So, huwag nyo kalimutan, explain nyo rin kung bakit makaka-avoid siya ng communication breakdown. Alright, so that's gonna be for lesson 2. Lesson 2 ng strategies to avoid communication breakdown. So sana nakatulong ako sa inyo at maraming salamat sa support. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo at saka ipagkalat na rin yung channel to. Click nyo na rin yung notification bell para palagi kayong updated.
So, yun lang. Tapos na.